Hello guys! So ayan, ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So sasagutin natin yung tanong ng ating isang sisi na about sa mandatory daw ba dito sa Singapore kahit na may pang-cash yata siya or salary deduction pa rin daw ba. Tapos magkano daw ang kabuang salary deduction dito sa Singapore, yung computation sa peso. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun, sisi, pinakompute mo ko. So yun guys, hello sis, ayan. No choice ako. I hate math, pero dahil nga para sa vlog na to, sa concern ng ating isang sisi, ayan, napakompute ako nang wala sa oras. Ayan. Ito guys ay based ito sa mga first timer pero yung unang tanong muna ng ating isang sisi is mandatory daw ba na kailangan tawag dito salary deduction. Yes po, kasi yun po talaga ang batas nila dito sa Singapore. Para kasi sa kanila, kasi syempre dito kasi guys, pag nag-direct hired kayo, especially yung mga direct hired, sila po kasi magpa-process ng agency, magpa-process lahat ng mga papers natin, kasi hindi yan na pasay hired na lang tayo, hindi, may mga yung mga katulad nga, kaya sabi ko sa inyo, kailangan ng high school diploma dito kasi pinapasa nila yan para sa sitting in program na requirements ng MOM para makapag-seminar kayo, para makakuha din kayo ng working permit. So yun pa lang guys, pag-process pa lang noon, pera din yun. So kailangan, marami silang mga pinaprocess dito at mga agency lang dito sa Singapore na nakakaalam nun at hindi ko nasa cloud din yun. So yun, kaya sila muna ang mag-a-advance o magagastos muna ng mga yun talagang policy nila. Tapos, doon naman sa Pinas, kung gusto mo sisi, kasi katulad yan, kung may panggastos ka din naman talaga, kung ako sa'yo, hanap ka ng agency, may mga ilang agency na rin ako na-open dyan, na yung kino-cover lang ng agency is yung expenses dito sa Singapore at yung syempre processing fee nila. Syempre guys, agency yan or business yan. So, meron talagang papasok na pera sa kanila. Hindi yan parang for free. Syempre, kasi syempre kumakain din sila or may expenses din silang personal. Doon sila kumukuha ng parang kita nila. So, yun. Kaya, ang gawin mo na lang sis, kung may pera ka naman sa Pinas na panggastos, yung expenses natin sa Pinas, doon, ikaw na lang yung mag-cover. Hanap ka na ng agency na ang kino-cover lang nila is yung expenses dito sa Pinas. Usually, yan ay nagra-round sa 2 months or 2.5 months, ganyan. Pero pag mas mataas pa, 3 months, 4 months ang deduction, tapos ikaw pa ang magko-cover sa Pilipinas, nako, sis, parang awa mo na reject mo na yan kasi masyadong malaki yun at sobrang laki ng papasok na pera sa kanila, malaki ang mawawala sa atin. So, yun, hindi na siya ganun ka-practical. So yun, bakit kailangan din natin gumastos sa Pilipinas? Kasi meron ding batas ang Pilipinas bago makaalis ang mga Pilipino overseas. So mayroon tayong mga papers na kailangan nating tawag doon, gawin, ipasa, at saka yun ngayon katulad ng mga OWA, PIDOS, TESDA, trainings, yung mga ganyan na yan, hindi rin po libre yan, may mga gastos din yan. So same lang din, kung meron tayong gastos sa Pinas, meron din naman ng agency dito sa atin sa Singapore is may gagastusin din para sa atin. Kaya nagkakaroon talaga ng salary deduction. Ngayon, yun talagang policy ng Singapore. Alam nyo ba ang advantage din guys kung bakit okay din na may salary deduction? Kasi once na under kayo ng agency at hindi nyo pa natapos yung kontrata, natapos ang deductions nyo at ayaw nyo na doon sa amo nyo, kasi minsan kasi guys, malalaman lang din natin yung ugali ng isang employer natin pag magkasama na tayo sa bahay. Tapos malalaman natin yan na parang hindi pala tayo parang fit sa kanila, kasi syempre lahat ng tao is may kanya-kanyang ugali yan. Paano kung hindi pala kayo okay ng amo mo? So paano kung ibabalik kayo sa agency? Hindi kayo pwedeng basta pauwiin ng Pilipinas ng amo mo nang hindi pa kayo bayad sa agency, which is yun lang ang maganda. For example, na ang salary deduction nyo guys is, for example lang lahat ng coverage is yung agency nyo yung gumastos. So palagay natin 3 months. Palagay lang natin 3 months. Example lang to. Yung naka-1 buwan pa lang kayo sa or naka-2 buwan pa lang kayo sa employer nyo at ayaw nyo na talaga sa kanila, or yung employer nyo rin is ayaw na ni-employer sa inyo. So kasi may ibang mga bansa kasi na may napanood din ako na parang siya, may placement siya, lahat siya, kumbaga wala nang saklaw yung agency niya sa kanya, or wala nang
ayaw na ng employer sa kanya, binilan siya ng ticket, pinauwi siya ng Pilipinas. Ang problema nun, paano kung sa Pilipinas pa lang is may mga utang ka? Yung may mga, syempre hindi naman lahat talaga is pare-parehas na kayang afford. Kasi syempre pagka may placement ka kasi, malaking halaga yun. Syempre maghahanap ka ng, maghahanap ka ng pera, so mangungutang ka. So yun talaga yung usually nangyayari. So hindi po pa tapos bayaran yung utang mo sa Pinas, tapos biglang ayaw na ng employer sa inyo kasi hindi kayo nagkaanuhan ng ugali, pauwiin ka. So ano mangyayari sa iyo? No choice ka. Wala nang si agency unless na yung employer mo is mabait, hindi ka pa uwiin ka sa agency. Pero nga tapos na nga yung obligasyon ng agency sa iyo, tapos na yung anuhan nila ninyo ni agency mo. Kumbaga yung kasi sa amin dito kasi is pagkatapos mo kasi yung obligasyon mo kay agency, mabayaran yung deduction mo, employer mo na may karapatan sa iyo. Ganun kasi kami sa amin dito. So yun, naka-employer talaga yung pinaka tawag doon rights sa atin. In case na hindi na nila ayaw na nila sa atin, as long as tapos na tayo kay agency, pwedeng pauwiin na tayo, bilan tayo ng ticket pauwi. Kumbaga sila na ang or pwede namang ibalik tayo sa agency para ayaw nila yung hassle na pupunta pa ng airport, ibabalik kayo sa agency para kakusapin kayo kung gusto mo na lang bumalik ng agency para makahanap ng ibang employer. Kasi once kasi guys na ayaw na sa inyo ni employer, hindi kayo makakalipat ng ibang amo hanggat wala yung release paper ni employer na patunay na pinapakawalan na niya kayo. Kasi pagkawala yun, kahit anong gawin nyo guys, kahit anong hanap nyo ng employer dyan, hindi kayo makakahanap kasi yan ang batas dito sa Singapore. At hindi talaga sila nag-a-against sa batas dito kasi malalaman yan. So mas malaking problema sa mga agency yun dun na kasi isa talaga sa requirements yan. So yun guys, kaya ang advantage lang nun kung ayaw ninyo ka-employer o ayaw na ng employer sa inyo, bigla kayo binalik sa agency, no choice sa agency dahil may pera pa sa agency sa atin, hahanapan nila tayo ng employer. Hindi pwede na pag sinabi ni employer na ayoko na sa kanya, can you send back to the Philippines, si agency, kunin kayo pero hindi kayo pauwi ng Pilipinas. Kasi bakit? May obligation pa kayo pa agency, may kailangan pa kayong bayaran. Pag pinauwi kayo ng Pilipinas, bilang kayo ng ticket, paano na yung mga utang niyo sa Pinas, diba? Yung parang ganon. Kaya magandang advantage nito. At saka ito pala guys, pag once kasi na nag-transfer kayo, for example naka 2 months pa lang kayo ka-employer, tapos nag-transfer kayo kasi syempre hinanapan kayo ng agency ng ibang employer, tapos nun panibago yun guys, panibagong 2 years nyo ulit. So hindi counted yung naging experience nyo dun sa previous employer nyo, sa dating employer nyo, hindi yun. So parang based na nangyari sa akin dati, naka 1 year and 7 months ako sa first employer ko, tapos ang nangyari kasi noon is bala ko talaga umuwi, pero hindi na nga, nahanapan ako ng agency ko ng employer, so nagpanibagong, parang nangyari sa akin is naging transfer ako. So nangyari noon is panibagong 2 years ako guys. So hindi ako nakauwi ng Pinas, pero parang nag-transfer ang nangyari. So yun, kaya yung sa first na question mo Sisi about dito sa sa mandatory ba, opo mandatory po yun dito. Ganito po talaga ang kalakaran at patakaran dito sa Singapore guys. Wala kayong ilalabas sila lahat, pero yun nga may salary deduction. Yung salary deduction naman guys is hindi yun cover dun sa salary deduction yung day off nyo. So lagi nyo tatandaan, ang mga helper dito is merong 4 na beses na mag-day off sa isang buwan. Every Sunday may day off po dapat talaga ang mga helper dito. Yun nga lang, minsan pagka during interview pa lang kinakausap na tayo ng employer, nakikipag-negotiate na sila sa atin na pwede bang isang beses o 2 beses ka lang mag-day off sa isang buwan. The rest na day off mo is babayaran na lang namin, and nasa sa iyo po ang desisyon kung papayag kayo or hindi. So this time naman guys, pag-uusapan natin yung about sa magkano nga ba ang total na deductions ng agency, convert natin sa peso. So peso rate ito guys. So yung pinahirapan mo ko Sisi ha. So bali way back 2019 yung experience ko kasi nga syempre first timer din po ako. Ang rate ko po, ang sahod ko po noon is $580. Ayan guys, kinumpute ko yan ha. Tapos bali ang conversion nun sa peso is 1 SG dollar is 37 pesos lang. Sa nagra-round diyan 37 point something, 37, basta 37. So yun yung naalala ko dati. Ngayon bali ang per day nito ay pumapatak siya ng parang 20, hindi ko alam kung 20 pesos ba yun, 22, parang ganun. Basta yun, nakakalimutan ko na kasi total nung dati.
Tapos, yung deduction ko kasi noon guys is 3.5 months lang talaga. Pero, dahil nga umabot ako ng 4 months yung deductions ko, kasi may agent ako guys. Syempre, meron niyang porsyento si agent sa akin. So, dahil nag-agent ka ako kasi first timer nga ako, so wala talaga akong kaalam-alam. Pero guys, worth it yung nagastos ko kay agent kasi sobrang nagkaroon talaga ng problema yung application ko papunta dito sa Singapore. Kaya inabot ako ng 3 months and hindi talaga ako binitawan ng agent guys. Sobrang bait niya talaga. Kaso lang nawala na talaga ako ng contact sa kanya. Hindi ko na talaga alam kung nasan siya ngayon. At kung ano yung ano niya, tawag yun, CP number din niya, wala na talaga akong contact sa kanya guys. Bali WhatsApp kasi yung communication namin ni agent ko dati, tapos nga nagpalit nga kasi ako ng employer, nagpalit din ako ng WhatsApp ano ko, so wala na akong copy talaga ng ano niya, so yun, sayang. So yun, bali ang kuhan ko noon dati guys, way back 2019 at medyo mababa pang palitan noon, 37 pesos ang $1, tapos 3.5 months ang deduction ko. Ang per month noon guys na sweldo is parang 21,460 plus yung pagka-under deduction ka po kasi is wala ka pang day off noon nung time na yun pero nung since last year to 2023 nag-implement sila na hindi na pwede na ang mga helper dito is walang day off. Kailangan talaga kahit isang beses isang buwan is pag day open ang mga helper. So yun, nung dati ako 2019 wala pa po akong day off noon, basta under ako ng deductions ko. So 4 months akong walang day off noon guys. Pero dahil nga wala akong day off, yung 4 na dapat supposed to be day off ko is binayaran ni employer yon. So parang nagra-round sa 3,000 din yun. So bali parang 21,460 ang deductions, ang per month ko noon na ano, plus yung 3,000. So parang nagre-range ako sa 24,460, parang ganun yung isang buwan ko. Pero ang kinuha lang ni agency noon sa akin, kasi times 3.5 ay parang umabot ako noon sa 75,110 pesos ang deduction sa akin ni agency na Singapore. Pero yun guys ay cover nila lahat ng expenses, pati Pinas medical ko, OWA ko, PEDOS ko, test the training ko, lahat wala po akong binayaran. Wala talaga, as in piso wala akong nilabas sa kanila, lahat po yun ay bayad nila. At saka maganda sa kanila yung dental ko, kasi pinipili talaga ng dentist no na pastahan ako. Sinabi ko lang sa agent ko, sabi ko wala akong pera. Sabi ng agent ko, sige, hindi naman masyadong importante yan, yun nga yun sa pastahan. Importante kasi yung nasasabi ko, kung pabulot ng ngipin, wala na akong mga sira talaga, kasi nga pinatanggal ko na yan dati guys. Kung makita niyo dito ko wala. Tapos yun, talaga mabait yung agent ko, talaga inanon niya. Kaya yun, bali umabot ako sa 4 months na deductions ko ng 85,840 pesos. Ayun. So yun ang pinaka-total ko ng 4 months deduction dito sa Singapore. Medyo malaki siya guys, no? Pero actually sa totoo lang, hindi ko masyadong ramdam yan nung time ko, kasi mabilis lang ang panahon. At saka malaking, kasi para sa akin, nung time kasi na yun guys, nung nag-apply ako, konting share lang ng ko, no, wala talaga ako, may struggle talaga kami sa pera nun guys. And then talaga nagkaroon ng problema nun, kaya nag-decide ako talaga na mag-abroad. Kumaga talaga, kahit nga pang punta ng, kasi Hong Kong pinag-iisipan ko din na mag-apply doon, kahit talaga 30,000 noon na sabi nila pang placement ng Hong Kong, ibabayad doon sa Hong Kong. Wala talaga akong panglabas guys, wala talaga akong kahit 30,000. Kaya kung kayo nakatulad ko na wala din kayong talagang financially talagang problemado kayo pero gusto nyo mag-abroad, hindi po talaga ganun kahirap. Or although may lalabas ka pa rin talaga sa Pinas, kasi mamamasahe ka dyan, magpapaserox ka dyan, magpapalaminate kayong mga ganun, pero maliit na bagay na lang yun eh. Pero yung pang placement o yung mga malalaking halaga, kung wala din talaga kayo, consider nyo ang Singapore, compare mo sa ibang mga bansa na libre din nila. Pero kasi ang natin dito is kung ano ba yung magiging hinahinat na natin pagdating sa ibang bansa, kasi ang Singapore is isa talaga sa pinakamagandang bansa guys, kasi napaka-safe talaga dito. At saka may freedom kasi nga may day off, at saka suspend ka kasi ng 2 years eh. Minsan nga nag-extend ka tulad ko, hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-extend lang. So yun, kaya kung katulad ko kayo pero willing kayo mag-abroad, kaso nag-ano kayo kasi wala kayong pera, i-consider nyo guys ang Singapore. Oo, medyo parang kung titingnan natin malaking halaga yung 85k, pero kasi para sa akin, kung wala ka rin naman talaga pero gusto mo talaga makapag-abroad, parang gawin mo lang na na stepping stone mo na, sige, i-grab mo na, total naman
salary deduction ka, wala ka namang ilalabas. Pag nandito ka na, saka ka mag-ipon, saka ano lang, parang mabilis lang ang ano guys, 4 months lang yan, kaya yan. Pero ngayon kasi guys, swerte ngayon mag-a-apply ngayon dito sa Singapore kasi hindi na sila nag-aano ng ganun kalaking deduction. Meron pa siguro nag-offer, pero meron namang mga ibang agency na binabaan na nila kasi nga tumaas na ang peso. Kumbaga, umano na siya guys, nagkaroon dahil sa inflation rate din, tumaas na yung peso, tapos tumaas na rin yung sahod. So, parang, syempre, inaano din nila yan eh. Parang, kinukonsider din nila yung lumaki na yung sahod, bakit malaki pa rin yung ikakaltas mo, yung ganun. Kaya, kung meron pa rin guys na nag-offer na agency na 4 months, wag nyo i-grab yun guys, parang awa nyo, nahanap kayo ng ibang agency na mag-aano ng mas mababa. Alam nyo kung bakit? Kasi ang once kasi na ano kayo sa agency, ang kwan lang naman, tulong lang din naman talaga ng agency sa atin is para makarating tayo ng Singapore. Pero pagdating naman kasi dito sa Singapore, hindi naman sila yung makakasama nyo. Ang makakasama nyo yung employer nyo. At hindi rin naman alam ng agency kung anong magiging employer meron tayo. So, pupunta lang yan yung mga employer sa agency para kumuha ng helper. At ang kwan lang, trabaho lang talaga ng agency is hanapan tayo ng employer. Pero tayo makikisama sa employer. Yung banding natin sa employer natin at ugali or magiging samahan natin is tayo ang tawag doon, tayo makikiharap, hindi ang mga agency. Kaya huwag kayong mag-stick doon sa malaking gastos or malaking deduction ng agency. Hanap kayo ng agency na medyo mababa ang deduction. Kasi kung hindi naman baka sabihin nyo, ganito lang yung deduction ng agency, 2.5 months. Pero paano yan? Maganda kaya magiging kalalagayan ko sa Singapore? Hindi naman hawak ni agency ko anong magiging ugali ng employer natin. Kaya ang hanapin nyo guys, yung mababa yung deduction. Hindi yung kung ano yung sikat bang agency dito, kung ano ba. Kasi pagkatapos naman na i-dispatch tayo niyan, may yung buhay na tayo, wala na, labas ng agency niyan. Kasi yung mga agency naman dito, mababa o maliit man ang pasahod niyan, may rules naman sa Singapore na susundan nila. So, ibig sabihin, nakastick pa rin naman sila sa batas ng Singapore. So, yun guys. So, ang sunod naman natin ngayon is yung sa ngayon na. Okay, mag-stick na tayo sa ngayon na deduction. Ngayon guys, ang Singapore po kasi ay nagre-rate na sa 41 pesos, point something 41 pesos ang per SG, kumbaga per Singapore dollar is 41 pesos na po ang palitan, at ang minimum wage na po ng helper ngayon is $600. Kung dati nung way back 2019, 580 lang yung per month, ang sahod, tapos ang rate noon ng conversion is 37 pesos lang, ngayon po is 41 pesos na. So bali guys, ang tawag dito, for example, i-rate ko kayo sa ang tawag dito sa 2.5 months, tapos parang ikaw yung gagastos sa Pinas, kasi yun usually yung inaano ko talaga guys, na magandang ganito ang gawin nyo. So for example, 41 pesos times 2.5 months, ang per month kasi nga ngayon guys sa tawag ito sa 41 pesos is 24,600 ang parang sweldo mo. Hindi palabas pa doon yung 4 days guys yung 4 days na day off natin sa loob ng isang buwan. So ayun guys, bali 41 pesos times $600 kasi nga yun yung sa mga first timer ito yun yung pinaka salary mo per month. Pero kasi sa amin kasi mga medyo matagal na nagre-rate na kami sa 650 pataas. So bali ang deduction nito per month kasi guys is 24,600. Yun yung pinakasweldo ng dito, ng helper dito. Kung ang para sa mga first timer iba po yung rate ng mga matatagal na, mas mataas na yung matatagal na. Bali yung pag first timer ka, 24,600 for 26 days lang yun guys mag-a-add pa yon ng plus $23 per day off nyo na babayaran ni employer. Pero kung lahat ng Sundays day off kayo, ang magiging sweldo nyo lang po is 24,600. Ngayon, kung ang deduction nyo po is 2.5 months, katulad nga ng mga ilang videos ko dyan na may mga agency na ganun yung deduction nila, magto-total po yun guys ng 61,500. At yun ang pinaka magagastos nyo dito sa Singapore. Pero yung karamihan kasi sa 2.5 months na deduction guys is kayo ang nagko-cover or tayo ang nagko-cover ng mga expenses sa Pinas. So plus yung expenses pa po sa Pinas. Pero tingin ko guys, yung lahat-lahat ng mga deduction sa Pinas na mga katulad ng TESDA, medical or mga ganyan something na yan is lang
yan, nagre-rate lang yan sa less than 10,000. So, kung ilagay na natin na plus 10,000, yun na yun na. For example, plus 10,000, yung parang magiging gastos nyo. Depende sa gastos to eh. Yung magagastos mo dito sa Singapore is 61,500 plus 10,000. For example, lang aabot kayo ng 10,000 sa gastos nyo sa Pinas, no? So, magiging 71,500 po ang deductions nyo. Pero okay lang yan, guys, kasi magre-rate lang yan sa 2.5 months. So, after 2.5 months, may sweldo na kayo. So, ibig sabihin, makakapag-adjust na rin kayo. So, kumbaga, mababawi nyo na yung mga yung mga naggastos nyo or yung deductions nyo. Kaya, mas maganda yung kunin nyo talagang mga agency dito sa Singapore, guys. Pag nag-direct hired kayo is yung mga sila yung gagastos sa Singapore at kayo ang gagastos sa Pinas. For me ganun. Pero kung wala kayong panggastos sa Pinas, pwede na rin yun na lahat cover ni agency. Pero guys, wag na kayong lumampas sa 3 months, guys, ha. Pag meron nag-offer sa inyo na 4 months, 5 months, 6 months, wag nyo nang i-grab yun. Kasi marami pong agency dito sa Singapore na nag-open ng medyo mas mura ang deductions, guys. So, ito, guys, meron din akong pabonos. Ayan, pabonos. Hindi na to tinanong ni Sisi, pero ilagay na rin natin yung mga first time na salary, first time na mga magtatrabaho dito sa Singapore, kung magkano ba talaga pag kinonvert sa peso yung magiging sahod nila based sa $600 na sweldo. So yun, for example po, ang day off mo lang sa isang buwan, binayaran ko, for example, sabi ko nga, ang magiging sweldo mo kasi sa Pinas, dito sa Singapore is 24,600. Minsan tumataas ng konti yan, depende sa conversion, depende sa ano ba nangyayari sa palitan ng pahirap talaga pag Bisaya. So yun, pagpalitan ng peso at saka dollars, pag medyo tumaas ng konti, 41 point something, tataas pa yan. So minsan nagka-25 yan, guys. So basta ang pinaka-rate lang dito, kinumpute ko lang sa 41 pesos is 24,600 plus isa lang yung day off mo sa isang buwan. Yung 3 day off mo binayaran ng employer, magre-rate po ang sweldo nyo, guys, sa 27,629.7. So, yun. Tapos, pag dalawa naman yung day off nyo, ang magiging rate nyo po dito, kasama na yung 2 day off na binayaran ng employer, 26,679.8 yun. Tapos, pagka 3 days off naman, ang binayaran ni employer, bakit ba? 3 days off ka naman, so, bali, ang magiging, parang may mali na yata ako, guys. Wait, may mali ako sa computation ko. So, yun, basta i-add mo na yung sa 3 days off, hindi ko na alam. So, bali, yun, guys, 24,700. Ito pala kasi, guys, is rate pala to, guys, ngayon dito sa Singtel Dash ko. Ang palitan is 41 pesos and 3 41 pesos and 3 pesos ang palitan. So, kinonvert ko pala siya. So, parang nagre-rate pala yung mo dito, guys, sa per month mo is 24,780, guys. So, yun, kasi nga sabi ko, diba, yung dollars, minsan depende sa conversion. Pero, pag sa 41 pesos lang, 24,600 lang. Pero, pagka ngayong araw na conversion, guys, kasi nga 41 pesos 0.3 ang palitan ngayon. So, ang pinakasweldo mo ngayon, pag ngayon kayo nag-apply or ngayon kayo is 24,780 yung palitan. Plus, yung mga day off ninyo na $23. Ita-times nyo na lang yun sa 41 pesos 0.3. So, yun. So, yun lang nga, Sisi. So, tawag dito. Sana nasagot ko yung tanong mo. So, yun lang. Bye-bye. At medyo na yung utak ko na windang. Hindi, joke lang. Mahina ako sa math, Bye-bye.